Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ako ng StreamYard nun ha, easy lang kayo ha. Di sa Ate Anharot, maganda yun sa maganda. Kaso minsan may pagkani, na ano ko nawiwirduhan ako dun eh. Oo. Minsan nagsiselos kay Banat Bay, di naman niya jowa. Sa TikTok sigurado na mukha ni sa ano? Sa TikTok burado na ang mukha ni Anharot, di ba? Wag niyo kami sumbong kay Anharot ha, grabe kayo ha. Oh, exotic talaga. Oo. Kaysa naman sabihin ko endangered. Mas masagwa yung endangered fishes beauty kaysa sa exotic beauty. At least yung exotic beauty, paborito ng mga Amerikano yan. Diba? Agad wala dito, diba? Agad wala dito. Pag nandiyan yan, yari ako dyan. Lagot ka kaya. Wala akong sinasabi. Si Banat Bay. Si Banat Bay ang may sinasabi. Ha? Wala akong sinasabi ha. Si Banat Bay ang may sinasabi. Tahimik ako dito. Huwag kayong ganyan. Huwag niyo ako ipahamak. Si Banat Bay lang yun, no? Okay. Dito na tayo. Heto na. Heto na. Putangin na. Heto na siya. Eto na! Wait lang. Eto na! Hoy, bago natin to simulan ha, papanoorin ko muna yung ano. May sinabi kasi kahapon si Sir Spencer Lacale na ito palang mga, Ate Karen, shoutout. Ito palang mga kasamahan ito palang gawain pala dati ni Mike Abe. Ito palang grupo dati nila Mike Abe ay mga medyang binabayaran. Oo, ito, panoorin natin kay Sir Spencer. Mga ano pala to, ang ano pala nito, ni Sir Spencer, ba't Spider-Man yun na research ko? Buisit na yan, sana. Spider-Man, Spencer, hindi, ito, alam nyo dito, nagulat ako dito kahapon. Sabi ni Sir Spencer, alam mo ba Jay, yung si Mike Abe, yung mga vlogger noong panahon na mga binabayaran ng para lang magbalita. Oo ha, ito ha, sabi to ni Sir Spencer ha, Mike Abe, hindi ako nagsabi ha. Oo, panoorin natin sinabi ni Sir Spencer. Dito kasi lumutang ako dito kahapon eh. Wait lang, hanapin ko muna yung comment ko. Nag-comment ako kahapon eh. No? So eto, panoorin natin. Bago tayo mapunta doon kay Mike Abe, dito muna tayo kay Sir Spencer. Subscribe nyo, Spencer Lacale ha. So, Dugyot Vloggers, kinapos na ng content. Naku po. Kaya nang mahirap dyan pag kinakapos ng content eh. Hi Ma'am Cindy, may galog shoutout. Ay, salamat na lang talaga. Wala dito si Ate Anharot. Si Banat Bay, lagi akong pinapahamak kay Ate. Mamaya tanggalin ako sa StreamYard dun eh. Buti na lang wala dito. Okay, safe tayo. Ate, medyo shoutout. So eto, panoorin nyo ha. Rekitilio. Si Sara Duterte, bakit daw sa Davao nag-celebrate? Bakit? Nakape, ako wala namang kakwenta-kwenta ito. Alam mo ba ito si Mike Abe nung araw? Ito yung mga patay gutom na radio reporter nung araw, Jay. Kung hindi ka magkakamali sa RMN to, di sa DCXL ito reporter. Yung mga... Ba yun? Ulitin natin. Gutom na radio reporter nung araw, Jay. Mga patay na reporter nung araw. Maniniwala ako dito kay Sir Spencer. Ito si Sir Spencer. Siguro
kahit kay Banat Bay, mas dihamak na nauna to si Sir Spencer kaysa kay Banat Bay. Sa pagdating sa politics, talagang ano to eh. Maraming talagang kasi, syempre matanda na to. Sorry. May edad na pala, may edad. Mas may edad sa amin. No, yun. Mali lang yung terms ko, mali lang. Mali lang yung terms ko, Sir Spencer, huwag ka magalit sa akin. Mas may edad sa amin. No, kaya ito si Sir Spencer, kaya naniniwala ako dito kasi nga talagang matagal na to sa larangan ng politics issue, no? May grupo pala dati sila Mike Abe na talagang patay gutom na grupo na binabayaran. Talagang nauna sa akin yan, bata pa ako, si Spencer lolo na yan. Okay, Banat ba yung sama mo? Huwag kang ganyan. Yung sama mo, Banat ba? Grabe ka kay Sir Spencer. Mabait yan. Rotado talaga si Banat ba kahit kailan na. Mali sa RMN to, di sa DCXL ito reporter eh. Yung mga reporter ng radyo nung araw, nung Marshall marami yan, kilala ko na, kasabayan niya. Inabot pa ni Mike Abe ang Marshall. Ibig sabihin, gurang na talaga si Mike Abe. Hindi kayo nag-uulyanin na lang talaga si Mike Abe, kaya nagkakaganyan. Matanda na pala talaga yan, no? Banat ba sa pagkakaalam mo, ilang taon na si Mike Abe? Kagising ko lang, wala pa akong kape, kaya mainit ang ulo ko. Naku po. Alam mo, Banat Bay, para mawala ang init na ulo mo, ha? Eto Gcash ko, bababa ko. Saktong-sakto, Banat Bay, wala akong pambiling kape. Banat Bay, gusto mo mawala init ng ulo mo? Andito Gcash ko. Ha? Gcash ko, Banat Bay. Ano ba? Send number na ba? Mainit pala ulo mo, ha? Alam mo, Banat Bay, ang pangpawala ng init ng ulo, mag-send ka ng 5,000 to 3,000 sa kaibigan mo ng Gcash. Ganon, Banat Bay. Banat, tama. Si Mike Abe parang aklang reporter ng showbiz. Hindi, may ano nga may hinala ko, baka si Mike Abe tsaka si OG Diaz magkapatid. Mag-ama. Gago! Natawa sila. Bakit? Totoo naman pag mainit ulo nyo, ito pa si Ma'am Jo. Ayan na, di ba? Pangkape mo, anong pakiramdam ngayon? Medyo bumababa yung init ng ulo mo, lumamig ba? Okay, di ba? Sabi ko si effective din eh. Ang kulit mo eh. Maniwala ka lang sa akin. Naniniwala ka nga sa pangit, sa gwapo, ay mo maniwala. Okay, play natin. Sila Deo Bacalma. Hindi Banat ba yan? Sila Cesar Chavez, sila Ayaya Pangco. Itong Mike Abe na ito yung mga reporter nung araw na patay gutom. Madilim masyado ang chat. Niwala ka at lagi naman ganyan. Patay gutom na reporter nung araw yan, kaya nga lang magmukhang tao yan dahil sa SM Milay eh. Si Mike Abe? Patay gutom nung araw, nagmukhang tao lang nang dahil sa SMNI. Oh, she! Grabe yung revelasyon ni rito. Sino ba to? Nakalimutan ko na to. Napaliparan ka lang ng 500, nakalimutan mo na ako. Si Sir Spencer, no? Grabe. Itong Mike Abe na ito yung mga reporter nung araw na patay gutom. Niwala ka attorney yung gagawin. Patay gutom na reporter nung araw yan, kaya nga lang magmukhang tao yan dahil sa SM Milay eh. Ay, grabe! Gago! Tangina, ganyan pala ang Mike Abe, patay gutom ka pala noon. Kung makapanglait ka ng mga vlogger ngayon, nakala mo kung sino ba yan. Nakapag-raptor. Nabulol pa ako. Nakapag-raptor ka lang, akala mo kung sino ka na? Dati okay lang yung mga barong mo. Dati kulay puti yung barong mo, naging violet lang, akala mo kung sino ka na.
Matay gutom ka rin pala. Putang ina, may kabida. So, ibig sabihin pala, Banat Bay, yung naikwent, yung mga kumalat na mga bali-balita, di umano. Ito na naman si di umano eh. Na di umano si Mike Abby ay nangihingi ng pera or may kickback sa mga ini-interview or sa mga binabalita ay maaaring may katotohanan. Maaari kasi nga bro mo noon pala, gawain niya na pala. Wala pa pala siya sa SMNI, gawain niya na pala talaga yan. O Mike Abby ha, ito na lumalabas baho mo, Mike Abby ang baho mo. Gago! Grabe si Mike Abby, no? Oo, grabe. Okay. Oo, hindi ko naman pinagbibintangan nito na nakasama ka doon sa mga ACDC nung araw. Easy. Anong klaseng hindi pa ako pinapangan? Hirap talaga kapag nahuli ka sa mundo, no? Mga nauna kasi sa mundo, sila Banat Bay, Coach Oli, si Sir Spencer, si Buster TV, lalo na si di pala kasabayan ko si Master Judea, ngayon pangalan tinutubuan ng buhok eh. Sorry na. Si Mike Abby. Sila yung mga radio reporter nung araw na medyo ibabalita ka, magbibigay ng sobre. Oy, grabe! Medyo magbabalita ka tapos magbibigay ng sobre. Nung nakaraan, may vlog na natatandaan ako, si Mike Abby, na nireveal niya na palahingi daw ang KO JC. Palahingi daw. So doon wala naman tayong question doon kasi lahat naman ho ng tawag dito ng relihiyon ay meron naman po talagang nangyayaring ganon. Katulad yan, yung mga kapatid ko rito, iglesia. Ako wala kasi ako relihiyon eh. Ako eh panatiko ni Banat Bay. Yun. yun lang yung relihiyon ko. Wala din kaming Diyos doon. Joke lang. No. So, yung kapatid ko lagi nangihingi yan ng Kuya Pengi akong pang ano bang tawag doon? Ano ba yung tawag nila sa iglesia? Pero depende yun kung magkano ibibigay mo. Ano ba to? Nakalimutan ko yung parang sa nakalimutan ko yung sinasabi. Sa yun na yun, sa iglesia, may sinasabi kasi kapatid ko pag nangihingi sa akin. Abuloy! Yun, abuloy! Yan, sinasabi yan sa akin ng mga kapatid ko. Hindi yan sa patay, parang basta abuloy ang nila, ang tawag nila. So yan. Tapos di ba sa Katoliko, pagtapos yung ginaganon-ganon, yung may basket, di ba, ganun din. So walang problema, yun lahat naman ng siguro lahat naman siguro ng mga reliyon, meron talagang ganyan. Donasyon kasi ang tawag diyan, hindi yan panghihingi. Talagang bobo lang si Mike Abby kaya sinasabi niyang hingi. So kaya naman pala galit na galit si Mike Abby sa ganun kasi ginagawa niya rin pala. Gago! Ibig sabihin, takot si Mike Abby sa sarili niyang multo. Grabe ganun. Grabe naman Mike Abby naman na. Bago, alam mo Mike Abby, walang baho ang hindi nabubunyag. Tingnan mo, nilabas mo. Yung sinasabi mong baho ko, inilabas mo, pero walang umamoy. Gets mo ba, Mike Abby? Gago! Inilabas mo ang baho ko. No, na sinasabi mong baho ko, pero hindi umamoy. Pero sa'yo, wala akong nilalabas na baho mo, pero umaamoy na. Sa madaling salita, totoo nga yung kasabihan na walang baho ang hindi aamoy. Walang sekreto na hindi mabubunyag. Gago! Di ba? Ngayon, unti-unti na lumalabas. Si Sir Spencer pa lang yan. Paano pag nilabas ko pa yung isa? Ay, naku, matakot ka dun. Matakot ka dun, Mike Abby, pag nilabas ko pa yung isa. Ngayon, nilalabas ko yun pag kumasa ka sa hamon ko sa'yo na debate.
partida pa yan, Mike Abby, kasi nga, una-una, baka mamaya ulyanin ka na, baka mamaya medyo ano na yung memorya mo kasi may edad ka na nga. So binigyan na kita ng 3 to 5. 5 na tanong sa akin, 3 na lang sa'yo. O, di ba? Para kasi baka sabihin mo, masyado ka naman naming inaapi. O, ang gagawin mo lang, sasagutin mo lang yung 3 katanungan ko, sasagutin ko naman yung 5 katanungan mo. Kaya nga, siyempre, hindi ako naman po bilang dating charity vlogger, maawain po ako sa mga senior citizen. Maawain po ako sa mga senior citizen. At nakita nyo naman sa pagbabalag ko, di ba, halos yung lahat ng mga nabigyan ko ng bahay, may mga edad na, no? So si Mike Abby, siyempre, iniisip ko rin, baka mamaya, may rayuma ka, bigla ka mangkulam, baka mamaya may karamdaman ka, may limot ka, may medyo makitid na yung memorya mo, kaya ang ginawa ko, binigyan kita ng pabor na 3 katanungan na lang sa'yo. So yung isang katanungan doon, ay yung sinasabi ko na ilalabas ko yun pag kumasa ka sa hamon ko na debate. Alam mo kung saan tayo magdedebate? Sa Davao. Doon tayo sa KOJC. Kasi alam mo ba, Mike Abby, kung bakit doon ko napili sa KOJC tayo magdebate? Kasi nga sinabihan mo si Banat Bay na bakla. Ngayon, ang isang lalaki kasi, ito sa unang panahon at nasa Biblia po yan, ang mga kalalakihan ng panahon na yun, ay kapag nagsalita ka na isang parang mababang uri na pagkalalaki, ang isang lalaki ay dapat mo siyang hamunin. Wala pala, ewan ko lang kung sa Biblia ko ba nabasa yun o sa libro. Kasi may nabasa akong ganun na kailangan mong patunayan na mahinang lalaki siya. Kaya nauso yung parang tagisan ng lakas. Ngayon, Mike Abby, diba sinabihan mong bakla si Banat Bay? So ngayon, patunayan mo na tunay na lalaki ka. Pumunta tayo ng Davao, dun tayo magdebate sa KOJC. Kung talagang tunay na lalaki ka. Pero kapag hindi ka kumagat sa hamon ko na sa KOJC ganapin yung debate, bakla ka. Ngayon, pag kumasa ka naman sa debate pero wag sa KOJC, bakla ka pa rin. Pero tutuloy pa rin natin yung debate. Gusto mo sa bahay mo pa Mike Abby, gusto mo sa loob ng Raptor mo? Ano? Ano? Ha? Oh, wow. Gusto mo sa duelo. Duelo ang tawag dun. Pag natalo, Sir Jay, ipakain kay Pangil. Wag naman. Alam nyo, si Mike Abby, yung mga ganyang, alam nyo, kung may endangered species na nilalang, si Mike Abby, endangered brain cyst naman ng tawag dun. Endangered brain cyst. Hindi pala, mali. Endangered brain species. Kasi nag-iisang utak na lang yan sa mundo Gago! Si Mike Abby, walang katulad na pag-iisip dito sa mundo yan. Nag-iisa na lang yan. Biruin mo, wala daw nilabag na batas ang mga pulis. Saan ka nakahanap ng ganun? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Merong bang kasing utak si Meron bang kasing utak ba si Mike Abby? Nasabihan niya na walang nilabag na batas sa mga kapulisan sa pagsugod sa KOJC. So ibig sabihin, walang kaparehas or walang kaparehas na utak. Kaya ang tawag diyan, endangered brain species. Gago! Yan pinagbigyan. Ang dami mo ng pabor, Mike Abby, hayop ka. Ang dami mo ng pabor. Pwede sa Raptor mo, pwede sa bahay mo. Ikaw na bahala ng venue kung saan gusto mo. Tapos 3 katanungan na lang. Sa akin 5, 3 sa'yo. Pero ako ang unang magtatanong At kapag hindi mo pa nasasagot yung isang katanungan ko, bawal ka mag-pass at bawal ka ring magtanong sa akin. Kailangan sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo dahil una nga ako matatanong na pabor na nga sa'yo lahat. Biruin mo, 3 tanong, akin 5. Ikaw, media ka, vlogger lang ako.
Diba? Sabi mo, media ka, may malaking background ka, ilang taon ka nang ilang taon nang nagtiis sa ang media. Nagtiis. Gago! Diba? Gago! Kaya dapat doon umokay ka na. O, ako yung una magtatanong. Pag hindi mo nasagot-sagot yung katanungan na yun, hindi tayo matatapos. Kapag hindi mo nasagot yung isang katanungan, talo ka na agad. Gago! Ha? Mike Abe, ha? Okay, tuloy natin tong binubunyag ni Sir Spencer. Yun, ewan ko kung kasama ito si Mike Abe, pero Hindi pa pala. sa panahonan nila yun, kita mo at halos kasing edad ko lang, pero mukhang mas matanda sa akin ng mukha, ano. Sila yung mga reporter nung araw na, ano ba issue doon? Totoo naman eh. Ilang taon nang, Mike Abe, totoo naman, di ba? Ilang taon nang nagtitiis ang media sa'yo. Gago! Ikaw ba naman, magbalita eh. Diba? Nagbabalita, walang niya. Ang nasa isip, yung kickback dun sa mga ini-interview. Wala dun sa binabalita. Pero kaya hindi natin pwedeng, hindi pwedeng mawala dito yan si Mike Abe sa mundo natin. Kung may endangered species, may endangered brain species. Yung utak ang kailangan yan ni Mike Abe. Yung utak. Kailangan ilagay yan sa garapon katulad ng utak ni Einstein. Tapos ikalat natin sa iba't ibang panig ng mundo. Oo, yung utak ni Mike Abe. Kung sa oras man na siya ay kunin na ng lupa. Kung sa oras na hindi ko hinihiling kung sa oras man na kukunin na siya ng lupa. Kasi lahat naman tayo, darating tayo sa ganun eh. Diba si Einstein, yung utak ni Einstein, pinaghiwalay-hiwalay, dinala sa iba't ibang lugar. Ganun ang gawin dapat kay Mike Abe dahil isa siyang endangered brain species. Gago! Paano yan, Sir J? Walang utak yan. Ano yung laman ng ulo niya? Alien. Gago! Ano laman ng ulo nun? Alien. Ay puta na. Di, baka ito yung sa Men in Black. Pagbukas ng ulo, alien nasa loob. Kaya pala pang pang International Convergence Zone yung mga pinagsasabi sa YouTube niya. Daya, eto pa pala. Paalala ko sa iyo, Mike Abe, hindi kita yung baka sabihin kasi ni Mike Abe, ayoko lumaban niya kasi babarubalin lang ako niyan, dog show lang. Hindi. Promise, ang tinuko pagdating sa discussion. Promise. Oo nga, matino ako, hindi kita yung katulad itong napapakinggan mo, hindi kita gaganito din. Huwag ka mag-alala. Kung ano lang yung katanungan ko, kung ano lang yung mga katanungan, yun lang yung itatanong ko sa'yo. Kailangan mong masagot at ma-explain ng maayos yun. Tapos may ipapanood ako sa yung video. Na ipapa-explain ko sa'yo kung ano yun. Mike Abe, Oo. Okay, tuloy natin to. Sir GTV, may galab shoutout. Ano daw? Ano to? Sa hangin lang ang laman ng bungo niyan, sir. Hindi. Meron din yan kahit papano. Medya ang utak ni Abe. Medya ang buwisit. Okay. Alam, hindi ko maipapasa yun kasi experience ko nung araw. Talagang napapanood. Siguro nga baka dati may issue to si Mike Abe na malay mo, ayun pala yung nasa akin eh. Sorry. Nadulas ako. Nadulas ako, kasi dito, si Sir Spencer kasi, sabi niya, hindi naman daw makipag-ikakaila. Kasi nga, napapanood ni Sir Spencer nung araw. Panoorin natin, Hindi ko maipapasa yun kasi experience ko nung araw. Di ba? So, ibig sabihin, baka yun yung nasa akin. Palibasa, bata ka pa ako, matanda na ako, kaya alam ko.
Oo, marami yan. Kasi kakapanahon na ng mga sikat nung araw, DCRH, RMN, DCXL, DCW, DCWB, DWW. Dami, no? Oo. Hindi naman kilala yan nung araw. Hindi, kilala ko, radio reporter nung araw. Yan si Mike Abe. Oo, hindi nga lang sikat, mga patay gutom nga nung araw yan eh. Marami yan, mga kasama nila nung araw. Mga patay gutom. Oo. Tapos ang malupit pa dito, yung SMNA na nga lang, yung SMNA na nga lang nagtiwala at nagtiwala ulit sa'yo. Ulit ha? Oo. Alam mo ha, Mike Abe, marami ako alam sa'yo. Ha? SMNA na nga lang ulit ang nagtiwala sa'yo, tinarantado mo pa. Gago! Ngayon, Gago! Ngayon, may nagtitiwalang bago sa kanya. Ano ba yan? Ano ba yung anong istasyon yun? Yung ano ba yan? RTM ba yun? O, tunog motor ah. Sana, hindi kayo magkalugi-lugi ang istasyon na yan. Nandyan ka? Ha? Mike Abe? Bibig ni Kai Spencer, pasmado din nga. Si Sir Spencer, ito talaga nagtuturo sa amin eh. Oh, hindi dapat kami ganito eh. Si Sir Spencer kasi. Okay, mapunta tayo sa video ni Mike Abe. Mapunta tayo sa video niya. Ito sinabi niya kay Robin. Ayan ayun, baligtad. Nababasa niyo yan? Mike Abe, bisa nga ibahin mo yung vlog mo. Sabi niya yan, baliktad, nababasa niya yan. Baliktad niya eh. Paano mababasa baliktad? Alam mo naman na pala. Ano ba naman yan, Mike Abe? Akala ko ba napaka-talino mo? Ayan ayun, baligtad. Nababasa niyo yan? Si Robin Padilla. Ito yung sabi ni Robin Padilla. Pwede natin sigurong daanin muna din sa diplomasa. Di ko alam bakit ang init ng ulo ng Pilipino ngayon. Relax lang tayo. Tama naman. Walang masama dun sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Tignan nyo ha. Tignan nyo pagiging tanga nito. Walang masamang sinabi si Senator Robin Padilla. Sa title pa lang, alam mo na yun. Alam mong may sasabihin na pangit tong si Mike Tae. Robin Padilla, humirit na naman. Sablay yata. Sablay daw yata si Senator Robin Padilla. Okay. Play natin. Tapos may kasunod pa siyang sinabi rito. Ano kasunod? Kasi alam nyo, may bagay na nakukuha sa usapan. Tama naman. Lahat naman ng bagay nakukuha sa usapan. Kung gusto mo, yung debate natin, kapag pag medyo interesado ka, napag-uusapan naman yan. Anong gusto mo? Magpabayad? Anong gusto mo? Magpabayad ka pa ng talent fee mo? Yung itsura mong yan, magpapabayad ka pa. Kailangan nating daanin sa usapan. Tama. Huwag tayong masyadong marahas. Ayan po ang sinasabi ni... Tama. Walang masama sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Ang sinabi ni Senator Robin Padilla is kapayapaan yan. Ha? Pinapa-relax niya or Pilipino ngayon, relax lang tayo. 'Di ba? Kasi alam nyo, may bagay na nakukuha sa usapan. Kailangan nating daanin sa usapan, huwag tayo masyadong marahas. Tama. Ngayon, anong sasabihin ni Mike Abe? Robin Padilla. Huwag na masyadong marahas. Yan si Robin. Tayo na kilala namin yan. Ikaw lang di namin kilala. Huwag mo na ipakita. Ayan si Robin. Kilala namin yan. Mike Abe noon pa, hindi po senator yan. Kilala namin yan. Ikaw ang hindi namin masyadong kilala. Tingnan to, para lang pahabain yung video. Ayan si Robin, wow. Buisit. Ito ba yung pinagmamalaking yung may media, may record, may malawak ang record or kaalaman nyo sa media? Ng teteng, ultimong
Tutusin nga, nabasa na namin yan eh. Tapos babasahin mo ulit. Tanginang yan. Sa kanya nang galing yan. Kanino mang gagaling yan? Alangan naman kay Marcos. Gago! Tanginan to, bobo. Ang bobo mo. Unang-una, si Senator Robin Padilla ang nagsulat nun. Malamang sa kanya manggagaling yun. Saan manggagaling yan? Kay Lisa Marcos? Kay Tamba? Gago! Bobo ka ba? Ay, tanga lang. Tanga-tanga. Ay, bobo. Tanga-tanga. Wow. Tayo, ilan to, hype na to. Ano klase utak meron ka? Kay Robin galing yan, ha? Si Robin nag-post nun eh. Bobo. Kanina namang gagaling yan. Di kay Senator Robin. Kay Senator Robin galing yun, ha? Putay na, alam mo naman na sa'yo. Gago ka ba? Nagbasa ka lang eh. Alam mo, may kabe, bumili ka ng ganito, mura lang to. Salpak mo dyan sa ilong mo, tanggalin mo yung mga nakabara dyan sa utak mo. So may haramin mo to, may libag-libag pa yan, baka ilang taon ng barado yung utak mo. Bobo talaga tong hype na to. Ayaw mo masabihan ka ng bobo, ayusin mo kasi. Sabi mo galing kay Senator. Malamang, siya nag-post nun eh. Yan si Robin. Sa kanya nang galing yan. Ayan. Yan, binasa ko lang yung kanyang statement. Ayo, binasa mo. Alam namin, binasa mo. May kabe, alam namin, binasa mo. Nakita namin, di ba? May mata kami. May tenga kami. Binasa mo nga. Alam namin, may kabe, alam namin. Hindi kami kasing bobo mo. Alam namin, binasa mo. Kakatapos mo nga lang, nakailang minutes ka na nung binasa mo. Naka 49 seconds ka na nung binasa mo. Alam namin. Okay. Asan yung opinion? Kasi opinion, Mike Abe opinion. Ayun, nasa sombrero. Ayun, kitang-kita, Mike Abe opinion. Okay, asan yung opinion? Kaya ko ito pinakikita, related po ito dun sa operasyon ng Philippine National Police Special Action Force dun po sa Davao. Okay. Sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Ano naman itong ating mga politiko, hindi talaga nag-iisip ng matino eh. Kasintabi na po. Huwag daw tayo masyadong marahas, sabi niya. At nakukuha daw sa diplomasya at pag-uusap ang lahat. Senador Padilla, grabe ka naman. Halos 2 buwang mahigit na ang warrant of arrest. Hindi pa ba sapat yung 2 buwan? Putang ina, bobo ka. Ang bobo mo. Anong gusto mo? Patayin ng mga kapulisan yung mga kabataan doon? Gago! Gago. Demonyo tong hayop na to. Bobo ka. Sorry sa 1,000 mahigit na nanonood dyan. Bobo to. Sabi niya, sablay daw ang mga politiko. Siyempre, sino ba sinasabihan niya? Si Robin Padilla. Sablay daw si Senator Robin Padilla. Ano pa ba daw gusto ni Senator Robin Padilla? Aliwanag nung sinabi ni Senator Robin Padilla na demokrasya or due process, panatiliin ng kapayapaan sa pagitan ng kampo ni Pastor Apollo Qubuloy at kampo ng mga kapulisan ng batas natin. Tapos itong gagong to, gusto ata bombahin yung kay OJC. Gago! Bobo. Tanga lang. Tanda-tanda mo na tanga-tanga ka pa. Bobo putik, okay. Na hinahanap siya at pwede naman niyang gawin makipag-usap, pwede niyang gawin na sumurrender. Gago ka. Naku, matatadtad ka lang ng gago sa akin.
Tanga. Ang tanga mo, Mike Abe. Pagkatapos mo akong yabangan ng mga karanasan mo sa media, tapos papaandaran mo ako ng ganyang katangahan. Dahil din sa katangahan mo yan, gagawin ko na lang dalawa yung tanong ko sa'yo. Gago! Hindi na, ayan na, bawasan na, putay na, baka hindi ka pa rin pumalag sa debate. Nakateteng naman tong taong to. Ang gusto mo, bombahin agad yung mga tao dun. Tapos susurrender? Ha? Alam na. Hindi kaya Mike Abe ito tanong lang naman, Mike Abe. Tanong lang naman. Hindi kaya yung nasa script nyo is pasukuin si pastor para makuha yung pabuya? Hindi kaya ganun, no? Kasi napapansin ko lang kada vlog mo at ang title mo, ang topic mo ay kay Pastor Apollo Kibuloy, ay may nasisingit na sumuko at makipag-usap. Ay, hindi wala pa lang salitang makipag-usap. Sumuko na. Hindi kaya hindi kaya tanong lang naman, Mike Abe, hindi kaya may porsyento ka kapag napasuko mo si Kibuloy, si pastor? Hindi kaya ganon, Mike Abe? Nahalata ko lang naman kasi, no? Kasi, alam mo, Mike Abe, ako nga ang, kaya ng sinabi nila, Boss Dada, ako yung pinakamahaba ang pasensya sa Banateros. Alam mo kung bakit? Biro mo, pinapanood pa kita. Diba? Ibig sabihin, sobrang haba ng pasensya ko. Kasi pinapanood pa kita Kahit walang kakwenta-kwenta ang vlog mo, pinapanood pa kita. Diba? Kaya ganun kahaba ang pasensya ko. Ngayon, ang nagtataka ko, halos sa lahat ng video mo, puro ka pagpapasuko, puro ka. Basta, gusto mo siyang sumuko na, gusto mo nang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi kaya may porsyento ka sa 112 million na pabuya ng Amerika para lang mahuli si Pastor? Hindi kaya? Tanong lang naman tanong lang. Gago! Pasensya ka na, Mike Abe, halatado ka Parang parang may ibig sabihin lagi yung mga vlog mo kay Pastor Gustong-gusto mo siya na, bakit ba ayaw na lang sumuko? Bakit ba nagtatago? Una-una, sa tanong mong bakit nagtatago, malamang may hinahabol siya ng malamang tatago yun. Parang daga lang yan. Pag hinahabol ng pusa, magtatago yan. Alangan na may paglabanan pa, hindi nakain siya. Diba? Common sense lang Tangina, no? Oy, Mike Abe kapag nabigyan ka, balatuan mo ko 1 million lang Nawala ako? Ba't nawala ako? Hindi, Hoy, Ate Anarot! Bakit may lumalabas dito na Ate Anarot! Ate! May lumalabas! Ano yung lumalabas dito sa StreamYard? Ba't hindi... Ate Anarot, ano tong lumalabas dito? Asan? Nawala ka? Nawala ka. Nagurgur no? Uy! Banat Bay, may bago! Ay, nako! Banat Bay! Ay, nako! Banat Bay, iba din! Oo! Ask me! Kung si Mike Abe, watch this. Eto, may ask me. Banat Bay, where are you? Hindi kasi si Banat Bay, nagtataka Sabi ni Banat Bay, bakit ang daming magaganda sa live mo? Tingnan mo naman sa akin, tingnan mo si Ma'am Asmi. Ma'am Asmi. Ay, grabe, Wow. 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 Ito pa isa. Ay, grabe, dimple, ang lalim. Ito pa isa.
Ay, grabe, oh. Oh, Banat Boy, asan ka na? Oh. Attorney Gadon. Putang ina, ba't nandito si Attorney Gadon? Attorney Gadon doon sa Amerikano mukha. Oh, hindi. Ito pa. Oh. Naku po. Basta si America Burgos dyan lang yan, ha? Huwag niyong pinapakailaman yan. Paktay kayo dyan. Diba? Oo. Ay, Jacqueline. Ang sagwan. Jack Kulin yan. At pala, mabagal lang. Pag binilisan ng sagwa eh. Shoutout sa'yo, ma'am. Wow! Wow! O, si Ma'am Lena nandito. Ay, grabe, oh! Bakit ganun nagagandahan yung mga banateros? Ay, grabe, oh! Wow, ha? Oh! Continue mo lang, Kuya Jay. Sorry na. Ito na, Ma'am Karen. Ito na, masyado ka mainipin eh. Easy lang, easy. Oh, ito na. Ano tayo? Court order, yung ginagawa. Hindi mo ba alam at hindi mo nakita, more or less, na hindi pa ba sapat yung 2 buwan na hinahanap siya at pwede naman niyang gawin, makipag-usap, pwede niyang gawin na sumurrender dahil court order, warrant of arrest. Ano sinasabi mong diplomasya? Ano sinasabi mong marahas at dapat mag-usap? Ay yung 2 buwan na more or less. Ay, bobo. Hindi mo kasi na-gets. Ang ibig sabihin ni Senator Robin Padilla, yung mga tao doon, hindi si Kibuloy at mga pulis at mga SAP, hindi, ay bobo na lang. Ay nako, bobo mo talaga. Ewan ko sa'yo, Mike Abe. Pagkatapos mo kaming yabangan na malaki na yung karanasan mo sa media, tapos ganyan ka pala katanga. Uy, Mike Abe, eto Mike Abe, ulitin ko sa'yo. Hindi ako nagpapaawa effect sa'yo. Ha? Pero ako, nagets ko yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Para yun sa mga tao sa KOJC, no? At sa mga SAP, no? Sa mga kapulisan. Hindi yun para kay Pastor. Hindi yun para dun sa kaso ni Pastor. Bobo ka ba? Gago! May kabe. Anong tinapos mo? O salamat ka, Mike Abe, hindi ako nakapag-aral. Ito ha. Talagang sobra ako nangihinayang, Mike Abe. Kasi kayo buti pa kayo, nakapag-aral kayo. Ako grade 2 lang pinag-aralan ko, hindi ako nakapag-aral kasi kadahilanan na nagkaroon kami ng family problem. Utang ina, ikaw nakapagtapos ka, nakapag-media ka, pero ba't ganyan ka katanga? Gago! Shoutout pa, Ate Michelle, mga rin, maraming salamat. Easy lang, Jay. Okay lang yan. Easy lang ako. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Ganito lang ako magpaliwanag. Ang sarap magmura. Kaya nga eh. Diba? Hindi ito totoo ha. Anak ng teting naman Mike Abe. Alam ko ikaw nakapag-aral ka. Pero yung napakasimpleng sinabi sa'yo ni Senator Robin Padilla, hindi mo na-gets? Hindi mo na-gets, Mike Abe? Ang simple-simple nun. Wag natin, ulitin natin. Wait, asan na? Asan na yun? Asan na nilabas mo? Yan, Pwede natin sigurong daanin muna din sa diplomasya. Ano ba meaning ng diplomasya, Mike Abe? Tagalog na yan, hindi mo pa rin maintindihan. Gago! Di ko alam bakit ang iinit ng ulo ng mga Pilipino ngayon. Relax lang tayo. Mga Pilipino. Ibig sabihin ng mga Pilipino, general opinion kasi yan, Mike Abe, pangkalahatan. Hindi yan para lang kay Pastor, hindi yan para sa iyo at sa akin. Pangkalahatan. General opinion, motherfucker. Gago! Tubo kasi. Kaya nga may mga Pilipino. Relax lang tayo ha. Relax. Okay? Kasi alam nyo, may bagay na nakukuha sa usapan or pag kailangan lang pag-usapan.
kailangan nating idaanin or daanin sa usapan, huwag tayong masyadong marahas. Ito sa pangkalahatan yan. Uulitin ko sa'yo pa ulit-ulit, Mike Abe, para maintindihan mo dahil napakatanga mo. Etong sinabi ni Senator Robin is para yan sa member ng KOJC, para yan sa mga SAP, sa PNP, or sa CIDG, ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko. Para sa kanila yun. Hindi yan para sa kaso ni Pastor. Hindi yan para kay Pastor. Tanga ka. Gago! Ang bobo mo. Tapos sasabihin mo dyan, Senator Robin, hindi pa ba sapa? Ay puta na, ba tag-iiba yung boses ko? Senator Robin, ay Ate G, may shoutout Ate G. Senator Robin, hindi pa ba sapat ang 3 months to, ilang buwan na sabi niya kanina? Na pagtitimpi ng Korte Suprema sa kaso ni Pastor. Hindi naman para sa kaso yun eh. General opinion ni Senator Robin yun, pinapakalma niya ang mga tao. Bobo ka talaga. Gago! 2 months, 2 months daw. Di ba? Ngayon, tangina. Ikaw mismo nagpatunay, ikaw mismo nagpatunay na yung mga kino-content mo, Abe, wala talagang wala talagang sustansya. Napakasimple nung sinabi ni Senator Robin Padilla, partida Tagalog pa yan, pero hindi mo maintindihan. Ang dali-dali nun, Mike Abe, di mo naintindihan. Mike Abe, 2 minutes pa lang ako nanonood sa'yo, paano pala pag Mike Abe, paano kapag tinapos ko yung 8 minutes, aabutin ako dito ng 5 hours? Sa kakadebang ko sa'yo? Anak ng teteng naman, Mike Abe. Mike Abe, alam mo, hindi pa huli yan lahat, magbago ka. Magbago ka. Sayang yung ganda ng shade ng salamin mo. Kasi mga nagsusuot yan pang matalino lang. Kaya nga hindi talaga sukatan ng itsura sa Ito totoo. Pagmasdan niyo yung mukha namin ni Mike Abe. Ako parang tambay lang ako. Tingnan yung mukha ni Mike Abe. Tingnan niyo yung attire. 'Di ba? Napaka-elegante. Napaka-kutis. Yung sa kutis, wag nang pag-usapan yan. Tingnan nyo, mukhang attorney na walang alam sa batas. Gago! Sorry. Ha? Meron bang ganong attorney? Walang alam sa batas? Meron. Si Mike Abe lang. Durog na puso ni Mike Abe sa'yo, Jay. Sorry na, Mike Abe. Pang-attorney ang forma ni Mike Abe, kahit yung mga viewers nagsasabi, pang-attorney yung attire mo. Pero kapag nagsalita ka, eto na. Dito na lumalabas kung sino yung mas tanga sa ating dalawa. Pakinggi. Haras ang nangharas Sino bang nag-water cannon? Kung diplomasya. Ano sinasabi mong marahas at dapat mag-usap? Yung 2 buwan na more or less na warrant of arrest galing dyan sa inyo sa Senado, warrant of arrest galing sa Pasig RTC at Davao RTC. 1 araw, 2 araw lang pag alam mo may warrant of arrest at susunod ka sa ating batas, ikaw mismo voluntary kang haharap. At yun naman mga otoridad, hindi mo na pwedeng hanapan. Matagal na silang naghahanap. Yung pinakahuling aksyon ng PNP sa compound ni Kibuloy sa Davao, hindi naman yung 1 araw lang. Matagal na siyang hinahanap Hindi ba sapat na pag-uusap yon at paghahanap yon at pagkakataon? At saka Senador Padilla, hindi mo ba alam at hindi mo nakita ang mga video? Hindi naman pulis ang maharas ang nangharas Sino bang nag-water cannon? Di ba yung... Puta na pati yung sa water cannon, Mike Abe, sinita mo. Hindi kayo nagkalayo ni Abalos. Puta na mas malakas pa nga ata ihi nyo dun Water cannon na yun sa'yo? Iiyan ko kaya to sa mukha si Mike Abe, no? Gago! Para maranasan niyo kung ano yung... Gago! Para alam niyo kung ano yung water cannon sa hindi. Ayoko na nga sa'yo, hayop ka. Nakakatanga ka.
Okay, di hanap tayo na ibang balita. Tayo na kasi ito, nakakatanga tong hype to. Bubo. Sino daw yung nangharas? Sino daw ng water cannon? Tanga. Tanga lang. Sino daw nangharas? Sino daw ng water cannon? Sira ulo. Okay, dito tayo. Eto na. Wala namang pressure yun. Kaya nga walang niya. Water cannon tapos yung talsik ng tubig pa ganyan. Ang water cannon, straight yun. Tsaka tumatalsik yung mga tao dun. Anong water cannon? Kung pwede lang maglabas ng hotdog dito habang umiihi. Gagawang kita ng tutorial Gusto nyo ba? Tutorial, Mike Abe. Kung pwede lang naiihi pa naman ako. Gago! Ay, grabe, nagpalit si Ma'am Erica ng profile, Ay, grabe! Mas nilakasan! Grabe na! Mas nilakasan. Iba din no? Uy! Oh, ha? Wow! Ano? Mag-ano ba ako, Mike Abe? Kailangan ko ba bang i-example sa'yo? Kung pwede lang maglabas ng hotdog sa social media Umihina ako dito para lang malaman mo. Ang water cannon ito Mike Abe, ito. Sige, puta kailangan mo talaga. Kailangan lagi Tanga na. Paano mo nakuha yung diploma mo, Mike Abe? Paano mo nakuha yung mga diploma mong yan? Ultimong water cannon, di mo alam Water cannon. Cannon. Ito water cannon, Mike Abe, ha? Oo. Water cannon. Wait lang, water cannon. Okay. Ito. Ha? Butay na, bawal ata ito ilabas. Ano tong nakita kong to? Baka may tayo dito. Ito, may nakita ako. Ito ang water cannon, Mike Abe. Watch this. Hayop ka. Naiihila ako sa'yo. Yan, Ito ang water cannon, ha. Sa tutusin, bawal to. Pero sige, pagbibigyan kita, sabi nga nila, may kasabihan, ang taong hindi alam, turuan. Dahil hindi mo alam ang water cannon, ibig sabihin kung ano ang water cannon. Puta, pag ganun yung tubig, water cannon, parang nagdidilig lang ng halaman. Wait lang, antayin nyo lang ako. Okay, Mike Abe, nabuga ko na yung water cannon. Hindi na kita magagawa ng tutorial. Oy, Gimo TV, may galong shoutout sa'yo, Gimo TV. Shoutout. Eto ha, Mike Abe, ito yung water cannon. Tingnan mo yung tubig, Ayan, straight. Tapos tatalsik yung tao. Yan yan ang water cannon. Ganyan kalakas. Tignan mo, pati yung bato tanggal. Ha. Yan ang water cannon, Mike Abe. Meron pa dito. Eto. Yan. Yan, Yan ang water cannon, Mike Abe. Bumabaliktad ang tao. Ayop ka. Tanga-tanga mo, di mo alam mong water cannon. Ang layo-layo ng water cannon dun sa Bubo. Inutil. Gago! Nakakagigil puro katangahan yung binabalita sa channel Sasabihin mo, kapag pinakailaman ka, sabihin mo, bakit nyo pinapanood yung video ko? Bakit nyo kinakausap yung video ko? Tayo nung yan? Tapos magre-reklamo ka? Sira ulo ata itong mga to, kinakausap yung video ko. Ayop na to, kinakausap daw yung video niya. Ayun yan ang water cannon. Tanga na, bumabaliktad yung tao. Yan Nakatayo pa yan kanina, ha. Forward natin.
Nasa ka na? Oh, tingnan mo ha. Nakatayo pa yung tao dyan. Yan ang literal na water cannon, Mike Abe. Ha? Ito na lang, Mike Abe, para tumatalsik yung ano ng aircon, buwisit na yan. Ito na lang, Mike Abe, ito gawin mo. Paggising mo ng umaga, umihi ka. Oy, maraming salamat sa Roder sa pag-join. Sana ulo. Sana lahat ng viewers nagjo-join, no? You know, sa Ruder, maraming salamat. So, only 25 pesos lang dyan. Yung mga gusto mag-join sa join button, baka naman, ano naman, rekta Gcash nyo na, charot. Gago! Ngayon, ganito gawin mo. Diba, kapag ang mga lalaki paggising sa umaga yan, nakatayo yung Smoky Mountain yan eh. Smoky Mountain. Ha? Nakatayo yan. Alam mo yan, lalaki ako eh. Ewan ko lang kung lalaki ka. Ngayon, umihi ka. Yung ihi mo, pigilan mo. Ha? Pigilan mo. Tapos bigla mong bitawan. Tingnan mo, ang lakas ng impact niyan. Pero dahil minupusal ka na, alam ko yung ihi mo, pag ganyan na lang. Pag ganyan, no? Pag ganun na lang eh. Pag ganyan na lang yung ihi mo, hindi na diretso. O, ganyan talaga pag umiidad na. Yun, ganun lang naman yung sa KOJC doon, parang nang ano lang sila, nag-San Juan. Alam yung San Juan na piyesta? Alam mo? Yun. Oy, sa Ruder, maraming salamat. Sa wakas, nakatikim din tayo ng palipad. Sa wakas, sa Ruder, after many years. Ay, si Ma'am Jane, no? Ay, gagan. Aba? Ba't yung gano'n? Nagagandahan yung mga bisita at nagwagwapuhan, no? Ma'am Jane, please. Oy, ba't ang tabang ng kape mo? Ba't marami tayo sukal dyan, ha? Ha? Ba't walang ba't ang tabang? Ma'am Jane, please meet Jomar Biray. Wala. Pinagkakilala pa, hayop ka. Ano? Napunta sa ihi. Hindi kasi. Hindi ata, ewan ko lang ha. Bakit ano eh? Bakit hindi alam ni Mike Abe yung ano? No? Hindi alam ni Mike Abe yung tawag dito. Yung tungkol sa water cannon. Ayan yung water cannon, Mike Abe, oh. Wok! Tumalsik! Oh! Ha! Oh! Wow! Yan ang water cannon. Gets mo na? Okay na? Okay na? Gets mo na? Baka hindi mo pa naiintindihan, ha? Yan ang water cannon. Oh, ulitin ko. Play. Oh, diba? Ha? Wow. Eto naman yung sa KOJC. Kahit hindi ko napakita pala yung sa KOJC. Kasi alam nyo naman na yun. Ngayon, Mike Abe, ito pa pala pahabol ko sa'yo, Mike Abe. Hindi lahat ng maraming karanasan or may karanasan sa pagiging media, sa pagiging broadcaster, sa pagiging journalist ay matalino na. Minsan, may isang tao na hanggang 8 minutes lang yung kapasidad ng utak niya. At alam mo kung sino yun, ikaw yun, tanga ka. Gets mo na, Mike Abe, ha? Sa ibang topic naman ako, nananawa na ako sa yung hype ka.